Mga kaibigan, isang magandang araw ho sa lahat. Araw ngayon ng Sunday, no? May 18, 2026. If I'm not mistaken. So just to take copy first, mga kaibigan. Just I am here today, mga kaibigan, in order for us to answer the questions, no? I'm very sorry po sa nagtatanong, mga kaibigan, once again. Good afternoon from here in the Philippines, mga kaibigan, to all the countries around the world, especially in the United States of America, Russia, China, Middle East countries, anywhere in the world, mga kaibigan, especially for those OFW, Filipino, mga kaibigan, around the world. No? Thank you so much for being a hero here in the country. Mga kaibigan, I am here today in order for us to answer for those questions. It is a biblical and also it is a in relations or in the contrast to the law that we have in our country, mga kaibigan. That is most very important that I am here today in order for the aid of your knowledge, but not for your satisfactions actually, mga kaibigan, because in the first place, I am not a lawyer, I am not an expert, anything that I am not expert, mga kaibigan, everything here, mga kaibigan, because everyone watching in our video around the world, especially big shout out to my almost 16,000 followers here in our Facebook page, mga kaibigan. I am here today in order to answer these questions because it is most very important for me to answer this because it is a biblical, no? Masyadong matatagal na ho ito na binabato ho sa atin, tinatanong ho sa atin. It is because siguro may nakikita ho silang mga video ho natin regarding of this. Mga kaibigan, I am not expert in the Bible because I am not a theology. I am not expert in the law because I am not a lawyer. I am not expert everything because I am not investigator anything. I am belongs to the slop soil of this country. So I am so very simple persons who are living contented with my own sacrificials in order to equally protected by law, mga kaibigan, as mandated by the Philippine Constitutions. So I am here in order for us to answer these questions. The questions goes like this. Accordingly, namamana ba raw ang kasalanan at ang utang? Ito po yon. Actually, in the concept of the Bible and also in contrast to the concept of the law, ang utang ho ay hindi po yan namamana actually. And also, yung kasalanan ho, hindi po yun namamana actually. I mind you everything about this. Kasi may nagsasabi ho na namamana ba raw? Hindi po namamana yung kasalanan na yan. So, we're talking about into the Bible. In the Ezekiel, mga kaibigan, may mababasa ho tayo doon. No? In Ezekiel chapter 16, na kung saan ay nagsasabi ho doon, yung kasalanan po ay pananagutan natin bawat isa. At saka yung nasa Ezekiel also, in chapter 24, ay mayroon nagsasabi doon na yung kasalanan ng ama or kasalanan ng anak, hindi pwedeng patayin ang ama. Also in the Jeremiah, may sinasabi ron doon, mga kaibigan, in chapter 26 verse 29 to 31, no? Ganun rin ang sinasabi. So the law itself can provide these two contexts between the law of the land or the law of the states and the law of the nature in the divine creations. So in contrast, as long as paru-pareho lang yun, mga kaibigan, papananagutan ng bawat isa ho. Kasi may nagsasabi ho dito na namamana raw ang utang. Hindi. In the Article 774 and also in the Article 776 of the Civil Code, mga kaibigan, may nagsasabi ho doon, no? That is the basis accordingly, as far as the research is concerned, as far as the law is concerned. Try to evaluate this, mga kaibigan, because I am not expert in the first place. Kasi baka sasabihin nun ninyo, nagbuot-buot ko nga rin. Lisod pod, no? Siguro yan lang po ang aking masasagot, mga kaibigan. It is because I'm very stick
strict to the line when I'm going to answering this, because there is a lot of lawyers, especially the judges, the fiscals, and anything in the field of law, in the practice of law. Mga kaibigan, nandyan ho lahat. Kasi wala pong na ikukulong sa pamamagitan sa hindi po pagbabayad ng utang. According to the Philippine Constitution, bawal ho patawan ng imprisonment ang taong nangungutang. Kaya palagi na lang yung Pilipino umuutang, like for example, in the Lopez Group of Company, nangungutang sa DBP, hindi binabayaran. After all, they file condonment, mga kaibigan, no? Ganun, no? Masyadong mauutak ho ang Pilipino. Kaya yung sinasabi ho nila na bakit raw sa kanila ay nagbabayad sila ng utang ng kanilang ama na sumakabilang buhay, kasi mayroon tayong tinatawag doon na estate, no? Yung ano po yung naiwan niyang mana, ano po yung naiwan niya na-establish niya in their own, mga kaibigan. Yan po kung like for example nangungutang siya ng 300,000 niya, yung ari-arian niya ay kantidad lang, or the price is all about 200,000. Yun ang kukunin. And then, yung remaining 100,000, hindi yun obligation ng mga anak, ha? Ito po yun tatandaan natin. Kasi maraming naluluko sa mga ganito, mga kaibigan. Kain ako. No? Iba yung nasa Article 77 also in the Civil Code, mga kaibigan, ha? Ito po'y patungkol sa inheritance, yung lupa or mga iba't ibang mana. We don't have right as a siblings na akin na yan to give to get the share. No. At least kung patay na ho yun yung mga ama't ina ho natin, doon pa tayo magkakaroon ng rights for those share or partitions of the land. So, ganun ho, mga kaibigan. Kasi yung nasa Article 77, magkakaiba ho doon sa Article 771, 772, 773, 774, and 776, and go on, mga kaibigan. Kasi, yung tanong na ganito, no, pagtatanungin ho ninyo kung ito ba'y nababatay sa Biblia. Lahat ho, mga kaibigan, nababatay ho lahat sa Biblia. Even in the world, the biggest countries of the world or the superpower the countries of the world, like for example, United States of America, are believing in the Bible. Why? Almost 35 president in the America, mga kaibigan, believing the Bible itself. Ganun na ho, mga kaibigan, may nagtatanong lang ho dito, no? Ngayon lang tayo nagkakaroon ng kunting panahon kasi medyo busy ho tayo. Always ho tayong naglalakad-lakad, mga kaibigan. So, ganun na ho, mga kaibigan. All the law in the certain countries, mga kaibigan, around the world, especially United States of America, are believing the Bible. No? Kapag sasabihin nyo ninyo, bakit believe sila sa Biblia? Biblical wisdom is the foundations of humanity. It is the eye-opener of the nations. All the mandated, even the Quran, was established by the Bible itself. No? I'm very sorry to say this to our Muslim brothers. I read for some context of the creations of the Quran, but not perfectly, no? Because accordingly, the some yung nakakausap ko ay kinukuha pa rin yung iba doon sa Biblia, accordingly. So, yan ho, mga kaibigan. Yung tanong ho, I hope sana ay nasasagot ko. If you don't have enough satisfactions, mga kaibigan, just go to the lawyer. Just go to your expert, no, for your knowledge, mga kaibigan, because this is only for the aid of your opinion, no, mga kaibigan, kasi I do not like to say everything here because I am not expert, mga kaibigan, once again.
Kain tayo. Hindi na ho kami nagra-rice, mga kaibigan. Apple po ito. Yung nagsasabi ng yung Biblia ho, mga kaibigan, marami hong sinasabi doon. Itong kinakain ho natin, nasa Biblia ho ito. Nasa Biblia ho ito. Basahin ninyo. Yung grapes, olive oil, walnuts, everything, mga kaibigan, nasa Biblia ho. Pero isa lang yung I like to found out, no? Yung gusto kong makuha sana kung ano po yung pangalan ng isang punong kahoy that they are be purveyed by God through the Adam and Eve, mga kaibigan. So, there is no name. The name only found in the Bible. I am reading on that sa some verses of the Bible, mga kaibigan. Only for the tree of knowledge ang nakakalagay. Kasi pag sinasabi ho nating fig tree, hindi po yun ang tunay na kahoy na nakalagay doon sa Garden of Eden. Kasi after nung kinain nila ni Adan o ni Eva, ang bunga ng punong kahoy na yan, ay nagkakaroon ho sila ng kaalaman na sila pala ay hubot-hubad. Kaya nagkukuha si Eva ng mga dahon ng punong kahoy na fig tree. The wild fig tree is yung tubog, yung gagawin nating ligid sa sakyan sa katuang dulaan sa una, that is found in the Bible. But actually, there is no enough verses in the Bible that they are talking about that what is the name of the tree. That is hidden in the Bible. That is prohibited by God, mga kaibigan, to see, to know the people. But pagkatapos nung nilagyan, nakakain na si Adan at si Eva sa bungang kahoy na yan, pumasok ko ang kamatayan sa lupa. Kung pumasok sa buhay ng tao. At nilagyan ng espada yan. No? Nilagyan ng espada yan kung babasahin nun natin Biblia. No, ganun lang ho, mga kaibigan. And also, sasagutin ko na lang po yung tanong regarding sa regarding sa 10%. No, ito po yung very controversial accordingly. Siguro, mga kaibigan, ganun ho. No, ganun ho, mga kaibigan. Ito po yung sir, pinakamagaling ko pong senior to, mga kaibigan, si Sir Navales, no? Good afternoon sa iyo, sir. Ito po yung palagi kong naiisip, mga kaibigan. Yung regarding sa 10% na nagtatanong, ito po yung sinasabi ho dito sa Biblia. Ang sinasabi ho sa Biblia, the Old Commandments, as far as the reading is concerned, as far as the biblical verse is concerned, mayroon na hong sinasabi doon. No? That is yung unang pakikipagtipan ng tao between God and the human sa bundok ng Sinai. Yan po ay sinulat doon sa 2 tapyas ng bato or the 2 tablets of stone, which is called the 10 Commandments. Nung pagdating ni Kristo, mga kaibigan, niluma yan. Sapagkat accordingly, yung mga sulat na yan ay pumapatay ng tao sapagkat ang the new or yung bagong tipan ay nagbibigay buhay at espiritu sa tao. Yan ho, mga kaibigan. Accordingly, no, yung kumukulikta ng 10% na yan, mga kaibigan, ay yon? Mga Levitican priest. No? Mga Levitican priest. Which is called a Levitican priest can collect for the 10% mandatory and obliged and also being be pressured to the 11 tribes of Israel on that time, mga kaibigan. Ang inatasan po na magkulikta sa 10% na yan ay mga tribo ni Levi na kung saan ay nangangasiwa sa templo ng Diyos. Mga kaibigan,
nangangasiwa sa templo ng Diyos, sila yung inatasan na kumuha ng 10% mandatorily through the 11 tribes during the time. And those 11 tribes are obliged to give at 10%, mga kaibigan. Di ba? 10% to yun. Accordingly, anong pagkaka-receive ng mga Levitican priest? Dinala yan into the storehouse. Ang ikasampo ng ikasampo na natatanggap po nila, ihahandog yan sa Diyos, susunugin yan. Ang tanong, may nagsusunog ba ng ikasampo sa ikasampung natatanggap? Mga kaibigan, yung nagtatanong ho sa akin, may nagsusunog ba ho doon? Kaya, in my part, I'm going to the church, I'm going to everything, but I do not like. Na kasi, kung masasabi ho ninyo, nasa kulusas, di ba? Lalalayuan ninyo ang mga taong ang hininga ay lumalabas sa mga butas ng mga ilong. Di ba? That is very, ng talinhaga na yan, mga kaibigan. Kaya, in the New Testament, accordingly, binago ho yun ni Kristo. Nasa Hebreo yun. Basahin ninyo Hebreo. Nasa Hebreo yan, at saka Jeremias. Sapagkat binago ng Diyos ang bagong tipan ay sinusulat hindi sa 2 tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman, at ito'y sinusulat sa pamagitan ng Espiritu at sinusulat doon sa mga pusong laman, hindi sa 2 tapyas ng bato. Kung bibilangin ho natin, mahigit 100 utos ho, mga kaibigan. Kaya nga, di ba? Kasi, we respect all. We respect everything on this universe because we don't have right to judge every individuals on this universe, mga kaibigan. But accordingly, mga kaibigan, I would like to see all of you here. Tithes, offerings, and many others are mentioned in the Bible more or less 2,000 times or 2,000 repeatedly mentioned in every verse in the Bible by the Old and the New Testament. Diba? Nasa Biblia ho yun lahat, mga kaibigan. Either magbibigay ka ng 10%, cheerfully, happily given, bigay mo. Wala yan. Pero hindi, basta hindi labag sa kalooban ng isang tao at ito'y kalooban at ipagkakaloob ng Diyos sa inyo, sa ating lahat, na nagbibigay ng masayang puso. Pero, but they are pastors are obliged to give, to collect a 10%. Does not belongs to the Bible. That is belongs to the Old Testament. Diba? Baka magano ho tayo, mga kaibigan. Yung nagtatanong, pwede ibigay nyo lahat. Kasi kung susumahin ho natin, bibilangin ho natin, mga kaibigan, yung command in the New Testament, almost, mahigit 100. Hindi 10, mahigit 100. Kasi noon, wala pang druga noon, di ba? Yan ho, mga kaibigan. Kaibahan nyo yun. Kasi, maraming nagsasabi ng mga ganon. Ito ho yun. All this universe, mga kaibigan, Baptism, ano pa? Baptism, yung Sabat, nasa Biblia yun. Yung Sabat, more or less 240 times are repeated in the Bible. Yung baptism, almost 1,800 times in the Bible repeated. Pabalik-balik yung mga babalik-balik doon sa mga bersikulo na yan. Basahin natin. Huwag tayong makikinig lang ng makikinig. Basahin natin Biblia. I do not like to read everything, but we read the Bible. Because originally, Bible is consisting of 88 books.
Some others, like for example, Orthodox Ethiopian Bible consists of 88 books, that is originally. But the Protestant Bible is compressing into 66 books. That is our Bible right now. No? At mayroon pa yung mga iba't ibang salin, no? Iba't ibang version. But actually, mga kaibigan, I to tell you frankly, sa buong mundo ho, there is a collections of that original Bible. It's all about 55,656. Nasa British Museum, nasa United States of America, and also in the Vatican. Yung Protestant Bible natin is consisting of 31,102 verses and 1,189 chapter of the Bible, consisting in two divisions of the Bible, which is called the Old and the New Testament. Kaya nga, sa mga nagtatanong ho, I am not expert ha, pero babasahin lang ho natin Biblia. Kasi nandyan ho lahat. Iniisip pa lang ho natin, alam ng Diyos kung ano pong nasa puso at isipan ho natin. Saan po yun? Marami akong tinatanong ng ganito, mga kaibigan. Saan ba? Kasi may nagtatanong ito. Ito yung tanong. May nagtatanong ho sa akin, Sir, according to the Bible, sir, ay nilikha tayo ng Diyos ng kamukha niya. Dapat, sir, wala na doy ka ng bungi, buta, bakol, pungkol, sa pato, yung ingon. Mga kaibigan, ito po yon. Kasi may tinatanong ho daw siya na pastor, hindi daw siya nalilinawan sa sagot. Kaya ito po yon, ganun. Mga kaibigan, nasa Hinisiso, basahin ho ninyo, nasa Hinisiso. From the beetle to the pineal gland. Diba? Nasa science yan. Pero nasa Biblia yan. Kaya sinasabi ko, sasabihin nyo natin dito, science, nasa Biblia ho yun. Engineering, nasa Biblia ho yun. Computer, algorithm, nasa Biblia ho yun. Aeroplano, nasa Biblia ho yun. Lahat ng magiging masama kang tao, nasa Biblia. Lahat ng magiging gusto kang sasamba-samba ng mga inukit sa tao, nasa Biblia ho yun. Ito po'y labag sa kalooban ng Diyos. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Ito, from the beetle to the pineal gland, yung pineal gland, mga kaibigan, kaya alam ng Diyos kung iniisip mo pa lang. Di ba? Kung nasa isip mo pa lang na ikaw po ay mangangalunya sa iyong kaisipan, pangangalunya na ho yun. Diyan pumapasok ang Diyos. Yan ang pinapasok ni Satanas. Yan ang pinapasok ni Lucifer. Alam na ninyo. So, yung nagtatanong ho, akala siguro, baka yung tinatanong ho ninyo, yung pastor siguro na ganon, hindi po natin, baka hindi lang niya nakita ito. No? Pero babasahin ho ninyo from Genesis to Apocalypse, mga kaibigan, basahin ho ninyo. Huwag lang kayong makikinig dito sa sinasabi ko ho ngayon, sapagkat to, I am not perfect to say everything. Because, hindi po ako expert kasi yung kaalaman ho natin, yung kalakasan ho natin, kamangmangan lang ng Diyos ito, yung kalakasan lang ho natin ay kahinaan ng Diyos ito, mga kaibigan. Lahat dito sa mundo, wala ho tayong ipagmamayabang. Kasi sa tingin ng Diyos, tayo po'y hubot-hubad lamang, mga kaibigan. At tingin ng Diyos, tayo lang po'y mga langgam dito sa lupa. Kaya mga kaibigan, kung ano po yung matatanaw natin from here, pa doon sa kalawakan, ganun kalawak ang pag-iisip ng Diyos. Kaya wala ho sa atin na magbibigay ng iba't ibang interpretasyon sa Bible. Kung gusto ho natin malalaman, huwag tayong makikinig sa mga pastor, mga pare, or anything. Mga ministro ho natin, babasahin ho natin ang Biblia, magkakaroon ho tayo ng kaalaman, babasahin ho natin kahit ako, hindi ko memoryado yung kaibigan. Hindi ko po memoryado ang Biblia. Hindi ko po memoryado sino po yung nagsulat niyan. Pero mayroong 40 authors po yan. Di ba? Ganun ho talaga tayo. Kasi yung nagtatanong siguro regarding on that, hindi niya nalalaman. Ito. Yung tanong, mga kaibigan, Sir, saan ba nakatira yung Saan ba nananahan ang Diyos nung hindi pa niya nilikha ang langit at saka lupa?
kung babasahin ito, mga kaibigan, no? Fairfully, may mababasa ho tayo nito. Ang answer ko ho dito, matagal na itong tanong. Ang answer ko ho dito nasa Proverbs chapter 8 verse 31, if I'm not mistaken. Basta nasa Proverbs yan. Ang Diyos po ay nakatira doon sa lupa, na kanyang lupa. Oh. Kahit si Eli Soriano, mayroong sagot niyan, mga kaibigan. Ano, yung nare-research ko na nung nag-research ako, kasi tinanong ito sa akin, may ano po, mga kaibigan. Yung Sir Tres, yung sabi ni Sir Wawa, yung Sir Tres ho, ay ano po yun? Ay, depende ho yun. Basta, in the context of the law, mga kaibigan, yung sugal, dalawa ho yun, may illegal at sa may legal. Yung last tool, illegal. At yung may ano naman, di ba? Yung under sa STL. Oh, kung gusto kayo doon, kayo magtaya. Pero, labag sa kautusan ng Diyos yan. Labag ho yun. Gambling pa rin yan, kahit legal yan. Nililigal lang ng gobyerno yan, sapagkat palagi ng taong tumataya sa gambling na yan. Oh, ganun ho, mga kaibigan. Yung surprise na yan, doon yan, mga kaibigan. Yan ho, mga kaibigan. Yung pagtatanong ng ganon, mga kaibigan, naiintriga ako kasi ang daming mga tanong sa akin dito, nag-chat-chat sa akin, ganon. And also, yung tanong, once again, especially for those people who are asking for this, mga kaibigan, in the aspect of the law, mga kaibigan, in the aspect of the law of the state. Ito po yung tanong niya. Sir, legal na ba ho ang divorce law sa Pilipinas? May divorce law ba ho daw sa Pilipinas? Ang sagot ko ho, mayroon. Mayroon na. Pero, hindi para sa lahat. Hindi para sa lahat. Kasi yung divorce bill na inano ng Congress ay naaabutan ng 19 Congressman yata yon, kaya nasisira yan. Mayroon ho tayong divorce law dito sa Pilipinas. It's all about from the 1997. I think it's almost 50 years in existing, mga kaibigan. Sapagkat yung divorce law na yan is, ito po yung sasabihin natin if you are or if we are under our marriage as a Filipino is under of the civil law marriages, ay mga kaibigan, hindi ho tayo makakaabil nito. It is exclusive ito, mga kaibigan, for those the ito po exclusive doon sa tinatawag nating Islam brothers and sisters. Exclusive po sa kanila ito, mga kaibigan. The jurisdiction of this is the Syria court. And it is under by the Presidential Decree 1083. That is the divorce law of the Philippines. Exclusive to the Muslim brothers and sisters. If you are solemnize your marriage, our marriage, solemnized by the Islams, and then we are to avail on this particular presidential decree exclusively to the jurisdiction of the Sharia court. Sa nagtatanong may divorce law dito sa Pilipinas, pero hindi lahat makakaabil nito. In the aspect of the civil law marriages, mayroon ho tayong tawag dito, Byron? Under of the family code. Under of the family code, there is a privilege. Kasi yung susumahin natin from the Bible, ang sabi ng Biblia, the first institutions was established by God in the Garden of Eden in the covenant. It is called the institutions of marriage. Na kung saan sinasabi ho doon sa Biblia, hindi pagbubuwagin ng tao ang dalawang pinagkaisa ng Diyos. The first solemnized by God, the marriage was in the Garden of Eden. It's called by, tinatawag natin sila si Adan o si Eva. Sila yung pinakaunang kinasal ho dito sa mundo, na ang nagsulminay sa kanila ay ang Diyos mismo. And the second institutions was established by God is the institutions of marriage. The institutions of Sabbath. That's why, yan po ang dinidistract ng Satanas. Mga kaibigan, And also those
yung may iibang pagtingin ang Diyos. Ito po yung palaging tinatarget ng Satanas, mga kaibigan. Yung mga lahat ng panganay ng anak ng tao, may ibang pagtingin po ang Diyos nito, mga kaibigan. Ito po'y mababasa doon sa Hebreo, chapter 12, verse 23. No? Lahat po ng may no? Ganun ho, mga kaibigan. Kasi yung sabi ho nila, ganito. In the Bible, bawal ho buwagin. Kasi nung nilalang ng Diyos ang dalawang tao, na babae at saka lalaki, yan lang po ang exclusive to get married, mga kaibigan. But in the aspects of the privilege of the law of the land, mayroon ho tayo, mga kaibigan. Mayroon tayong mga privilege to avail, to file a formal petitions to the court, especially in the family court. You can file a formal petitions to the court if you do not like to exist your marriage. If we are under by the civil law of the land, mga kaibigan, or the family code, mga kaibigan, accordingly, we can file a formal petitions by the petitions of legal separations, by the petitions of nullity of marriage, by the petitions of annulment of marriage, from the Article 35 or Article 34 of the Family Code until Article 67, it consists for the three contexts of the Family Code. Yan ho, mga kaibigan. Kung gusto ho natin na hindi na po mag-i-exist yung kasal ho natin, doon, papayal tayo doon ng legal separations, yung marriage ho natin ay totally exist. Hindi po tayo pwedeng ito po yung kakaibahan nila, ha? Yung legal separations, mga kaibigan, in the context of this, ay hindi po tayo pwedeng makapangasawa ng uli or pwede magpakasal balik. But in the annulment of marriage and the nullity of marriage as totally cut off, pinutol ho, mga kaibigan. Wala nang existing. Pwede ka nang magminyo o usap. But magkakaiba po ito doon sa Presidential Decree 1083 of the Philippines, which is called accordingly the divorce law of the land. Pero actually walang divorce in the main structures of the government, because the only two countries around the world, especially in the Asia, that hindi in maintaining for the sanctity or the sacred of marriage, that there is no divorce law, is only the Philippines. And I think, po yung isang country? Only two countries na lang tayo, mga kaibigan. No? But mayroong divorce law dito. But hindi po applicable sa lahat. Ito yung Presidential Decree 1083, exclusive for the Muslim or the Islam brothers and sisters who are solemnized on that particular matter. Ganon. But those people are illegally obtained to use this presidential decree, and then you are liable to answer or boomerang to you what is you're doing, mga kaibigan, to ignore your marriage, to cut off your marriage by the illegally obtained by 1083 or the presidential decree, mga kaibigan. So, yung nagtatanong po na asawa na inuunsi ng kanyang husband, magpa-file ka doon sa Syria Court, ma'am. File ka doon, punta ka doon, manghihingi ka ng advice sa mga attorney, sa mga lawyer, to what is yung dapat gagawin natin. So, big shout out kay Lone Leader, kay Simel, kay Wawa, kay Paxrat, mga kaibigan, and also Sir Bolivar. So, thank you so much, mga kaibigan, for your kasi sinagot ko na lang ito as far as I have available time for this afternoon. Kaya sinagot ko ito kasi matagal na itong binibinbin na mga katanungan, mga kaibigan, sapagkat ayaw ko pong may naiiwang mga tanong na hindi ko po mabibigyan ng kahit kunti or the reiterations of the simple knowledge that I have. But once again, I am not expert. Truthfully, especially for those people who are watching in different countries around the world. Thank you so much all of you, mga kaibigan. No? All the things that we have already exist in the Bible. Gusto tayo magiging kaya yung nasa Biblia, mga kaibigan. Before I forgot,
ang sulat ho ay babasahin, sabi ng Diyos, ang sulat kong kautusang ito ay babasahin sapagkat kayong nagbabasa ay may talinhagang maiiwan sa iyong kaisipan na ito po ay yung magiging mapagmana sa iyong kamamanahan pa, mga kaibigan. Ang sulat ho ay babasahin, ang utos ho ay susundin, ang pira ho ay bibilangin. Ganun ho, mga kaibigan. Ano ba yung ibig ko sabihin? According to the Bible, if you are going to be a good law-abiding citizens of the country and the law-abiding citizens of the divine creations, mga kaibigan, read the Bible. Basahin ho natin Biblia. Basahin ho natin, nandyan ho lahat. Gusto ka magiging masamang tao ka, gusto ka magiging mabuting tao ka, gusto ka sa pinakamasamang tao ka, gusto ka mamamatay tao ka, gusto ka kurap ka, nandyan ho lahat. Nasa Biblia ho lahat, mga kaibigan. Science, discovery, astronomy, everything are already exist in the Bible. There is nothing to share with this, mga kaibigan, that in contrast to the different constructions of law. All the constructions of law in this universe are maintained by the Bible. The supreme law of the land, they could not be intervened in any enacted laws by the Congress, by the Senate, and the Executive. All already exist in the Bible. That is the main constructions on the abstract of nature in the understanding of the law of the land and also understanding the law of God. So that's why yung mga kaibigan, marami yung nagsasabi, gusto mo science, nandun sa Biblia. Gusto ka kumain ng mga masustansya, nasa Biblia. Gusto ka magiging makakasamaan yung tao na nasa harapan niyo po, gusto mo, nasa Biblia ho yun. Yung mga pag-iingat, be act. Di ba? Be careful. No? Like a serpent. But, di ba? Doing love. Like a dove. Nasa Biblia ho yun. Even the beware of dog, nasa Biblia. Nasa Biblia ho lahat. Mga kaibigan, wala ho tayo ligtas. Nasa Biblia ho. Even yung pagdidiscover ng computer, aeroplano, and the AI application right now are already exist in the Bible. Di ba, mga kaibigan? Kaya nagkaganito ho ang mundo natin. It is because, according to the Bible, pag ang tao po ay nagiging may kasamaan ho, it's going to, because of the knowledge of the people, it's destroyed the world. Mga kaibigan. Yung mga naghahanap po ng ginto, yung naghahanap po ng mga bloke-bloke, yung mga barita-barita ng mga ginto, mga kaibigan, is already exist in our body. Bakit pa tayo maghahanap ng ginto, mga kaibigan? Nasa katawan na ho natin. Accordingly, mga kaibigan, according to the discovery, according to the science, and according to the Bible, and according to the science, the average, the human adult exists in the 0.2 grams of the gold. Kaya, that is a cycle. Pag mayroon tayong makikita na mga mining area na masyadong high grade sa deposited mining through the gold, mga kaibigan, is already maraming tao namamatay dyan. For a million of years. So, thank you so much po, Mama Dikay Pagaran ho, mga kaibigan. Mama, yung hapon. Sinasagot ko lang ho dito yung mga katanungan ho, ma. Kaya, nagyaw-yaw ako dito. I am sure to be noisy here. Mga kaibigan. Paminsan-minsan lang ho, mga kaibigan, no? Paminsan-minsan lang ho tayo sasagot ng mga katanungan ho na ganito. It is because we are so busy every time. Kaon sa ko eh. And by the way, mga kaibigan, very thankful to the God, especially to our speaker, for our 5 days gospel seminar held in the meditation hall of the New City Hall of Tagum City from May 11 to May 15, 2026. During the time, mga kaibigan, our speaker is our Honorable Judge, Jamie Bustillo Boco, a presiding judge of the Artisa 11 Branch 2 Family Court, Davao del Norte, mga kaibigan.
So thank you so much for the successful program that they are being a speaker on that particular matter, mga kaibigan, in the SDA Church, mga kaibigan, no? In the Seventh-day Adventist Church or under of the Tagum Central SDA Church. So thank you so much on that matter, mga kaibigan, especially Honorable Judge Jamie Bustilio Boco, mga kaibigan. Daghang kayong salamat for imparting your knowledge, imparting your expertise, imparting your etc. Your expertise all among all, mga kaibigan. So I'm so very happy, I'm so very glad, I'm so glad to listen on these lectures, mga kaibigan. Even in the last night, mga kaibigan, we are encountering for not to be mga kaibigan, sapagkat ito po'y I do not like, no? I don't think so, mga kaibigan, kung bakit ito nangyayari. Sapagkat tinanong ko po yung Davao Light, hindi po nila alam bakit kalit lang nag-shut off ang kuryente during the ongoing lecture by our Honorable Judge Jamie Bustilio Boco, mga kaibigan. So, yan po ay tukso ni Satanas. I like it, mga kaibigan, no? Yan po ilalabanan natin yan, mga kaibigan, kasi marami pong mga nangyayari. Sorry. So once again, thank you so much, especially to all my viewers, to all my followers here, almost 16,000 here, and also in the separate here is already 14,000, 11,000. So we are also live in the different mga kaibigan, different Facebook pages here, because I have a lot of Facebook pages in this social media, mga kaibigan, for this matter. So thank you so much also, mga kaibigan, our 11,000 followers, 14,000 followers, and also I did not like to open because this 35,000 followers, kasi yung cellphone na nakatuka ho dito ay walang baterya, kasi nalulubat ho bago ho tayong dating galing sa lakad. Kaon sa ko. Tama na to. Apple. Mga kaibigan, hindi ba ho natin alam? No, ito po yon. Bakit may nagtatanong sa akin, ilang beses ba raw binigay yung kumain ang tao? Accordingly, as far as my research is concerned, before established for restaurant, mga kaibigan, wala pang mga restaurant doon, ang tao po kumakain noon is 3 times a week. And according to my research, when John Rockefeller was discovered in it, and then he redefined for this matter, mga kaibigan, into 3 times a day, including hindi pa yun kasama ang snacks. Ganyan. Jesus Christ ay kumain lang sa isang linggo ng isang beses. Paan pa ang gikaon?